Yeah, praise the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Father God, for a new day. It's Monday morning here in Houston, Texas. Mga katim Jesus, salamat at ako'y nagising. Thank you, Jesus, at ako'y nagising. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngayon ay Monday. Ang batayan ng ating pananampalataya. Jesus, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Hallelujah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Oh, hallelujah. Every moment, mga kating Jesus, magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Oh, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Hallelujah! Salamat sa Diyos at ako ay naka-live pa rin kahit ako'y late. Hindi ako nagising ng maaga. Ang katawan ay pagod. Mali ang aking pag-alarm, but God is good dahil naka-live pa rin ako kahit anuman ang mangyari. Hallelujah! Thank you, Jesus. Okay, mga katim Jesus, purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw
ang aking saya. Pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Hallelujah, Father God. Maraming salamat, Lord. At ako ay iyong ginising. Maraming salamat dahil andito na naman kami sa iyong bahay upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming purihin, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming itaas. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Kristo na hindi ako makikita. Ang makikita ay ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kabutihan, ang kanyang sakripisyo sa krus, ang kaawaan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at mangusap po kami kayo sa amin ngayon, banal na Espiritu. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan, lahat ng papuri at parangal ay aming ibinabalik sa Diyos Ama sa pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu. Amen! Ayan, ngayon ay March 31! Sabi ko, ay, hindi na ako mag-live dahil malapit na mag-alas 6:30 na pala to. Pero, sabi ng demonyo, huwag ka na mag-live. Sabi ng Holy Spirit, mag-live ka.
Kaya, yes, Holy Spirit, ako'y mag-live. Nakatulog ng mabuti, hindi na mali ang aking alarm. But salamat at nakapag-live pa rin tayo. Salamat at kayo ay nandito. O ang aking Biblia ay nasa labas. Madali lang. Thank you, Jesus. Buti na lang at hindi ako maaga ngayon sa opisina. Ayan, no? Hindi ako maaga ngayon sa opisina. At thank you sa inyong paghihintay. Hallelujah. So, dito tayo sa Romans, Corinthians, Acts 1, Acts, 1 Corinthians, 2 Corinthians, 2 Corinthians. Tayo ay nasa 329. So sa 329, ano ang binigay na mensahe sa atin ng banal na espiritu? Sa 329, ayan yung huwag tayong makiisa sa mga hindi mananampalataya, mga ka-Team Jesus. Hindi maaring magsama ang Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. Kaya mga ka-Team Jesus, pag kayo mga dalaga at mga binata, ay huwag kayong makipagnobyo o makipag-asawa sa mga hindi kagaya ng inyong pananampalataya. Subalit kung kayo may asawa na, ipagdasal ninyo ang inyong mga asawa nang sa ganoon ay kagaya mo, ay matuto rin sila sa salita ng Diyos at sabay kayong harapin ang mga pagsubok sa buhay dahil maganda pa rin, mas two are better than one. Okay. So dito tayo, ngayon ay panghuling araw ng Marso. The Lord willing ay maraos natin ang araw na ito na safe tayo sa anumang mga disgrasya, mga temptations ng kaaway ng Diyos. So, kaya kailangan na we have to pray until something happened. Oh, hallelujah. Okay, so dito tayo sa chapter 7 ng 2 Corinto. Verses 1 to 18. Okay, so basahin ko ito, mga ka-Team Jesus. Ayan. Mga minamahal, dahil sa mga ipinangako ng Diyos sa atin, lilinisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu at sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. O, yan pa lang. Sa umpisa pa lang mga ka-Team Jesus, sapagkat diba, iniimbita natin ang banal na espiritu dito sa mga puso natin. Ang ating katawan ay ang templo ng banal na espiritu. Sa makatuwid, dapat ito ay malinis at dapat ito ay ready upang magamit ng ating mga katawan sa kapurihan ng Diyos Ama. Ang kagalakan ni Pablo, verse 2, tanggapin ninyo kami sa inyong mga puso. Wala kaming ginawang masama kahit kanino, hindi namin siniraan o dinaya ang sinuman. Hindi ko sinasabi ito para ipahiya kayo, gaya ng sinabi ko nung una, mahal na mahal namin kayo at handa kaming mabuhay o mamatay na kasama ninyo.
Malaki ang tiwala ko sa inyo. Malaki ang tiwala ko sa inyo at ipinagmamalaki ko kayo. Labis ninyong pinalakas ang aming loob at nag-uumapaw sa aming puso ang kagalakan sa kabila ng lahat ng aming mga paghihirap. Nang dumating kami sa Macedonia, wala rin kaming pahinga, dahil kahit saan ay nagdadalamhati kami. Sa paligid ay nariyan ang mga kumukontra sa amin at sa loob naman namin ay pag-aalala para sa mga mananampalataya. Ngunit pinalakas ng Diyos ang aming loob nang dumating si Tito. Tunay na pinalakas niya ang loob ng mga nalulumbay. At hindi lang ang pagdating ni Tito ang paglakas ng aming loob, kundi maging ang balita na pinalakas din ninyo ang loob niya. Ibinalita niya ang pananabik ninyo sa amin, ang inyong panaghoy sa mga pangyayari at ang katapatan ninyo sa akin, dahil dito lalo akong natuwa. Kahit na nagdulot sa inyo ng kalungkutan ang aking sulat, hindi ko ito pinagsisihan. Nagsisi ako noong una dahil nakita kong pinalungkot kayo ng aking sulat, ngunit sandali lamang. Ngunit masaya ako ngayon, hindi dahil malungkot kayo, kundi dahil naging paraan iyon para magsisi kayo. At iyan nga ang nais ng Diyos na mangyari, kaya hindi nakasama sa inyo ang aking mga sinulat. Sapagkat ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan, hindi pinagsisihan ang ganitong kalungkutan. Ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Ang kalungkutan na ito ay nagdadala ng pagsisisi, mga ka-Team Jesus. Tingnan ninyo ang idinulot ng kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos. Naging masigasig kayong patunayan na wala kayong kasalanan tungkol sa mga bagay na sinasabi ko sa inyo. Nagalit kayo sa gumawa ng kasalanang iyon at natakot sa maaaring idulot nito. Naging masigasig kayong maibalik ang dati nating samahan. Pinarusahan ninyo ang nagkasala at pinatunayan ninyo sa lahat ng paraan na wala kayong kinalaman sa kasalanang iyon. 12. Ang dahilan ng pagsulat ko ay hindi para tuligsain ang nagkasala o ipagtanggol ang ginawa niyang kasalanan. O ipagtanggol ang ginawa niya ng kasalanan. Kundi para maipakita ninyo sa presensya ng Diyos kung gaano kayo katapat sa amin. At dahil dito, pinalakas ninyo ang aming loob. At lalo pa kaming sumigla nang makita naming masaya si Tito dahil sa kasiyahang nararanasan niya sa inyong piling. Ipinagmamalaki ko kayo sa kanya at nagpapatunay at napatunayan niyang totoo ang sinabi ko sa kanya tungkol sa inyo. Kaya hindi ako napahiya. At sa tuwing naalala ni Tito ang inyong pagkakamasunurin at ang inyong pagtanggap at paggalang, lalo kayong napamahal sa kanya. At masaya naman ako dahil mapagkakatiwalaan ko kayo ng lubos. Hallelujah. Holy Spirit, salamat po sa iyong mga salita. Gabayan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. In Jesus' name, Amen. Iyan, mga ka-Team Jesus, delete lang. Inisip ko lang ang aking buko. Sana ang inyong mga Biblia. So, mag-umpisa tayo, mag-umpisa. Diba? Yan na naman ang aking buhok. Tinago lang sa sa likod. Okay, so ano kaya ang mensaheng nais iparating ng
banal na espiritu dito. Sabi dito, kailangan na tayo ay maging ang ating katawan, dahil ito'y templo ng Holy Spirit, so dapat ito ay sikapin natin na hindi tayo magkasala, no? Linisin natin ang ating mga sarili, anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at sa espiritu, at sikapin nating mamuhay ng banal. So anuman ang nagpapadumi sa ating katawan at sa ating espiritu, ay sikapin nating linisin natin, mga ka-Team Jesus, ang ating katawan. So parang siya, parang blurry ang ating ngayon, blurry. So linisin din natin ang ating camera. Ayan. Okay. So ayan. Medyo luminis na rin. Kaya tayo, linisin natin ang ating katawan at ang ating espiritu. At ang sabi dito, mamuhay, magkaroon at sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. So yung fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kung mayroon tayong takot sa Diyos, na huwag gawin ang mga bagay na ito sapagkat ito ay hindi naaayon sa Diyos, yan ang unang karunungan na ating natutunan. Ayan, mga ka-Team Jesus. Dito tayo, ang kagalakan ni Pablo. So bakit si Pablo ay nagalak? Nagalak si Pablo sapagkat mayroon siyang bagong balita na natanggap, no? Yung bumisita sa kanya si Tito, ang isa sa kanyang pinadala doon sa mga taga-Korinto, at maganda ang feedback na binigay ni Tito sa kanya, na ang mga taga-Korinto ay maayos ang pagtanggap sa kanila. Tinanggap ng mga taga-Korinto si Tito, yung missionary na pinadala ni Pablo doon sa mga taga-Korinto. So napakabuti ng Diyos. Yan ang alam natin, na si Pablo ay wala siyang tiyak na mga lugar na pinupuntahan. So kung as the Holy Spirit leads us or leads him, doon siya pumupunta. Pag sinabi ng Holy Spirit, stay din siya doon. At dahil hindi siya pwedeng sumunod sa Holy Spirit, o paano naman yung mga una na niyang napuntahan at nagkaroon ng mga mananampalataya. So kailangan na mayroon siyang maipapadala doon nang sa Ginoon ay makapagpapatuloy. So may mga mag-i-encourage doon sa mga kapatiran o sa mga mananampalataya kay Kristo. Kaya pinadala niya doon si Tito. At si Tito ay maganda ang resulta sapagkat nandoon pinakita na magalang ang mga taga-Korinto. Kahit na sa liham na pinadala ni Pablo sa kanila, ay nalungkot sila, nasaktan sila, subalit ang kalungkutan na yon ay hindi naging sayang sapagkat yung kalungkutan na yon ay nagdudulot sa kanila na sila ay humingi ng kapatawaran sa mga nagawa nilang kasalanan. So, hindi yun yung kalungkutan. Ang sabi dito, hindi ito kalungkutan. Ang sabi niya, hindi pinagsisihan ang ganitong kalungkutan. Ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. So kung mayroong taong ginamit ang Panginoon sa atin upang tayo ay turuan, upang tayo ay i-rebuke sa ating mga ginagawang kasamaan, kahit na malungkot dahil masakit ang katotohanan, no? Kaya nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Subalit, ano pa man, kahit malungkot man, kahit hindi man siya kaaya-aya, tinatanggap pa rin natin na mayroong pagpapakumbaba sa ating mga sarili kahit tayo nalungkot dahil ang sakit naman nito, no? Pero tinanggap pa rin natin at nagsisi tayo at nagbago tayo sa ating mga buhay. So itong kalungkutan na yan ay hindi natin pinagsisihan, kundi ito ang ating nagiging stepping stone
nang sa ganoon ay mabago ang mga buhay natin, masunod natin ang kalooban ng Diyos Ama sa ating mga buhay bilang mga templo ng banal na Espiritu. So mayroong mga kalungkutan na sa mundo, di ba, may mga ang maaring nakakaranas din tayo ng mga kalungkutan sa mundo. Nakakaranas din tayo, nakikita natin ang kalungkutan sa mundo. Pero itong mga kalungkutan na ito ay hindi dapat pagsisihan sapagkat ito'y magdudulot ng kamatayan sa mga taong gumagawa nito. Subalit kung ang kalungkutan na yan ng espiritu natin ay dahil nirebuke tayo at tinuruan tayo na mali ang ating ginawa, ito ay hindi natin pinagsisihan dahil nagdudulot ng kabutihan. Pero ang mga kalungkutan na naranasan natin sa mundo, ito pala ang dapat na taong ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. So yung kalungkutan na yun ang nagdadala sa kanila sa kamatayan kung hindi man nila pinagsisihan yun. Hindi ko pinagsisihan na patayin ang isang tao. Ang lungkot nun. Ito'y maaring nagdudulot sa kanila ng kamatayan, maaring sila ay hatulan ng death penalty. Dito mayroong death penalty. Sa Pilipinas ay tinanggal ang death penalty. Kaya ang sabi doon ay mas maraming nagumon sa bawal na gamot at marami ring mga krimen ang nangyari. Bakit? Dahil hindi na daw takot ang tao sapagkat wala ng death penalty. No? Hindi nagsisisi ang tao dahil nung ginawa niya yun, wala siya sa kanyang tamang katinuan. Ang nasa kanya ay ang demonyo. Napasukan siya ng masamang demonyo at nakita niya yung isang maliit na bata na ganyan, ang nasa isip niya ay ang nag-imagine siya, ang batang yan ay sexy na ganito. Kaya ni-rape niya, no? Yun nga ang sinasabi natin, hayop ka, walang hiya ka, ganyan. Of course, totoo yan sapagkat wala sila sa kanilang katinuan. Na kung tayo ay nasa ating katinuan, in our sense, alam natin na masama yun. We are created in the image and likeness of God. Pero kung tayo ay tinuruan tayo ng banal na espiritu na mali ang ginagawa natin at tinanggap natin yun ay nagdudulot sa atin ng pagbabago. So yun ang kagalakan na nararanasan ni Pablo kahit na sa unang liham niya, first letter to the Corinto, itong first Corinto, ay nalungkot ang mga taga-Corinto sapagkat nirebuke nga sila ni Pablo. Subalit dito sa 2 Corinto sa ikanyang 2 liham ay nagalak siya dahil nakita niya ang pagbabagong nangyari sa mga buhay ng mga taga-Corinto, ng mga mananampalataya kay Kristo. At ito ay nireport ni Tito. So yung mga taong nagdudulot din, yung mga taong nagdadala sa atin ng magandang mensahe, yun din ay nagpapagalak sa ating mga puso na may mga pagkakataon na nawawalan tayo ng gana, may mga pagkakataon na parang pagod na tayong magserbisyo sa Diyos. Pero napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat nagpapadala siya ng kanyang mga mensahero upang i-encourage din tayo na ipagpatuloy natin ang ating katawagan sapagkat nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa. Our labor in the Lord is not in vain. Kung ang mga bagay na ito ay ginagawa natin para sa kapurihan ng Diyos, hindi tayo mapapahiya sapagkat
nakikita ng ating Panginoong Hesukristo ang ating mga ginagawa. No? Ayun ang sabi dyan. So, itong missionary na ito na si Tito ay nagkaroon siya ng magandang karanasan sa mga taga-Korinto at sa tuwing maalala niya ito ay mas lalo niyang napapamahal ang mga taga-Korinto dahil sa kanilang pagrespeto at sa kanilang maayos na pagtanggap kay Tito. Okay, mga ka-Team Jesus. Sabi niya, masaya siya sapagkat mapagkatiwalaan ko kayo ng lubos. Oh, hallelujah. Ang sabi dito? May isa pa. Sa tuwing naaalala ni Tito ang inyong pagkamasunurin at ang inyong pagtanggap at paggalang, lalo kayong mapamahal sa kanya. Ayon. So yung pagmamahal ng isang minister sa mga tagasunod, kapag naaalala nila yung kabutihan, so hindi nyo ba napapansin, mga ka-Team Jesus, na tayo ay inihahanda ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry sa Team Jesus International Ministry, no? Inihahanda niya tayo till God willing ay mag-uumpisa na tayo sa ating mga congregation. Ang congregation naman ay nag-uumpisa lang yan. 2, 3, 2 pamilya, 3 pamilya na mag-uumpisa. Na di natin alam sino ang tatawagin ng banal na espiritu na siyang tatayo. So makapag-umpisa na tayo dyan sa lugar ninyo, doon sa lugar na yan, doon sa lugar na yan. So ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo ay ano ba yun? Yung walang batayan. Ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo ay Church of Christ, at wala siyang ibang pinagbabatayan kundi ang Biblia. Dito sa Amerika kahapon ay the Lord allowed us to join in the morning sa church sa City Rise, malapit lang dito sa tinirahan namin, mga 5 minutes. So we prayed for that and the Lord allowed it na nakapunta kami kahapon. Pero ang aming puso ay puno ng kalungkutan, mga ka-Team Jesus. Sapagkat, yun ba yung tungkol sa baptism? Ang baptism, di ba alam natin na yung baptism ay isang prerequisite yun, no, para sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Jesucristo. So hindi ito optional, ito ay command. So dapat pinaliwanag doon sa church na dapat ay gawin natin yun, no, na mayroon ding mga witnesses in public para sa ganoon ay maideklara natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. So maganda yung mensahe na narinig namin doon, pero kami ay nalungkot. Bakit? Pagkatapos ng sermon, no, ng Word of God, ay mayroon sila doong mga advertisements, yung mga reminders, announcements. At isa sa mga announcements nila doon ay ang extravaganza at ang bunny. Kaya ako'y napaiyak. Lord have mercy on this church. Father God, Lord have mercy. Kiniklaim namin ang church na ito para sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po ang aking mga kapatiran sa iyo na
sa halip na ang bibigyang pansin ay ang resurrection ni Panginoong Jesucristo, ang binibigyang pansin nila ay ang extravaganza at si Bani. Lord, kaya kami ay nalungkot at akala kasi namin ay nakahanap na kami ng local church na kung saan doon kami makasuporta, maka-join sa kanilang mga activities, no? Pero pinakita ng banal na Espiritu, they need your prayers. Kahit na nalungkot kami, wala kaming magawa, kundi ang hindi na babalik doon, sapagkat it is being deceived by the enemy. Yan yung sinabi ni Pastor Jeremiah, yung narinig buong paglinggo, ginagawa namin ay Word of God Marathon. So, ibig sabihin nun, buong araw yan na nakikinig kami sa mga sasalita ng Diyos sa iba-ibang servant leaders na aming sinusunod. O, si Pastor Jeremiah, sinabi niya, there are 12 reasons maaring na gustong gawin ng demonyo sa mga buhay natin para sa ganoon ay mawalan tayo ng time, mawala tayo sa focus ni Panginoon si Kristo. Isa yan ay ang extravaganza at ang bani. Kasi alam natin na yung mga egg at saka bani, wala yan sa Biblia. Wala yan sa Biblia, mga ka-Team Jesus. Ang ministry ng Diyos, ang Team Jesus, International Ministry, International Foundation, no? Lahat ay ibinabatay lamang natin sa Bible. Kaya nga, Bible-based tayo. Kung wala yan sa Biblia, hindi natin yan sinusunod. Ayan. So, mayroon na naman silang egg. Kaya sabi ko, this is not the church na ibibigay sa atin ng Diyos. Pero hindi namin pinagsisihan ang aming pagpunta doon sapagkat we stood up on the ground. At ang sabi ng salita ng Diyos kung saan ka man nakarating, no? Kung saan nakapatong ang iyong mga paa, pwede mong i-claim yan para sa Panginoon. Kaya, nung nandoon kami, narinig namin, we have prayed for the church. We claim, Lord, nakarating kami sa lugar na ito, sa church na ito, Father, in the name of Jesus, we are claiming this church for you. We declare, Father God, no? We rebuke yung deception ng kaaway tungkol sa mga extravaganza at sa mga mga bani na yan. Bakit? Dinivert ng demonyo ang isipan ng mga Amerikano tungkol dyan. Sa halip na mag-focus tayo sa Resurrection Sunday. Ano na ang pinukusan nila? Extravaganza daw. At ang bani, no? Nawala sa focus kung ano nakalagay sa Biblia. Kaya ang Team Jesus International Ministry Foundation, nakapokus lamang yon sa salita ng Diyos sa Biblia. Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? Yan ang sinasabi niya, kaya yun ang ating sundin. Sa kanila, ang baptism, sa kanila ay hindi ka basta-basta magpabaptismo, kasi daw, yan ay dapat na agreed by the congregation. Hindi kami naniniwala niyan. Hindi naman sinabi doon sa Biblia na kailangang i-agree yan ng congregation. Yan ay gawa-gawa lang, palisi lang yan ng tao, ng Union of Churches. Pero sa salita ng Diyos sa Biblia, you can be baptized anytime and anywhere. Yung iba nga, nabaptize lang sa pond,
Kung may pan dyan, kung may tubig dyan, okay. Yung iba nabaptize sa swimming pool, yung iba ay nabaptize sa ano ba to, sa dagat. Ang iba ay nabaptize sa lake o sa sapa, sa brook, saan pa man, basta may tubig. At mayroon lang tayong witness. Pag may witness lang tayo at mayroong isang ordained pastor na pwedeng gumawa ng baptism, pwede natin gawin yan anytime. Kasi hindi nakalagay sa salita ng Diyos na kailangan na pagkusunduan pa yan ng congregation kung kailan, no. If this person, ito bang person na ito, halimbawa, ay malapit ng mamatay, at gusto niyang magbaptismo sa tubig, hihintayin mo pa ba ang congregation kung kailan naka-schedule yan? No. Mamamatay na yung tao na yan, hindi pa siya nabaptismo sa tubig. Wala sa Biblia na kailangan pagkasunduan pa ng mga mananampalataya kung kailan ka mabaptismo. Decision mo yan kung gusto mong magpabaptismo. Kung mayroong ordained pastor na pwedeng gumawa dyan at mayroong witness, mga pamilya mo, mga kaibigan mo, kasama nyo sa pananampalataya, pwede kang magpabaptismo. So, iba ang kanilang, although, nandoon yung word of God sa kanila kahapon, pero, tinutwist ang salita ng Diyos. Perverted ang word of God. Kaya nalungkot kami ni Tito Brian. Perverted ang salita ng Diyos. No? Ang lungkot na maraming mga nadideceive ng kaaway ng Diyos. Maraming niloko ng kaaway ng Diyos. Kaya dito lang tayo sa Word of God. Ito ang ating batayan. Balik tayo sa salita ng Diyos. Sinasabi ba ito sa salita ng Diyos? Saang party sa salita ng Diyos na nagsasabi niyan? Kasi kung wala yan dyan sa salita ng Diyos, we don't believe that. We don't believe that. Kaya kayo dyan, na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpabaptismo, nasa sa inyo na yan. Nasa sa inyo na yan. Dahil pag sinabi ng banal na Espiritu, start the ministry, at wala pa rin kayong baptismo, wala na tayong magawa dyan. Sapagkat magpapatuloy, mag-uumpisa, magla-launch ang ministry ng Diyos ayon sa oras na itinakda ng banal na Espiritu. Kaya dapat tayo ay maging ready tayo mga ka-Team Jesus. No? Ready na tayo para sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo. At try natin, o kaya sabihin natin, pagsikapan natin ang ating mga buhay ay maging banal sa harap ng Diyos. Hindi tayo banal-banalan sa harap ng tao. Kasi kung darating si Panginoong Hesukristo, yung rapture, hindi yan ayon sa nakikita ng tao, kundi ito'y ayon sa nakikita ng Diyos. Sabi nga ni Pastor John Hagee kahapon, no? Maaring habang ako'y nagsasalita dito, habang ako'y nagbabahagi sa salita ng Diyos, ay maaring magkaroon na ng rapture. Because rapture is anytime. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang rapture, ito yung caught up, yung bang biglaang pagkawala ng mga mananampalataya ni Panginoong Hesukristo, at itong mga taong ito ay dadalhin niya sa iri doon sa may ulap, sapagkat darating na ang 7 years of tribulation. So yung 7 years of tribulation, nandiyan yan sa mga katimlisa sa Revelation.
ito na yung pagpapasakit ng mga mananampalataya kay Kristo. Ito na yung one world order. Ito na yung hindi na tayo makakakain kung hindi tayo nakaregister. Hindi tayo makakakain kung wala tayong mga tatak o saang mga tatak sa kamay or what. No? So, dalawa lang ang patutunguhan ng mga Kristiyano sa tribulation time. Ang magpatatak o ang mamatay. O, ganun na lang. Kaya huwag na nating hintayin na mangyari sa atin yan. Kaya nga araw-araw tayo ay humihingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Holy Spirit, patawarin mo ako. Tulungan mo kami, tulungan mo ako, Holy Spirit. No? Yes, Holy Spirit, tulungan mo kami. Ganun yun, mga ka-Team Jesus. Nang sa ganoon, ay mapawalang sala tayo. So, sikapin nating maging banal tayo sa harap ng Diyos. Maaring sabihin man ng ibang tao, no? Maaring sabihin man ng ibang tao, tayo ay mga loko-loko na naloka na yan sa kanyang relihiyon. Wala akong paakialam kung naluka man ako sa aking relihiyon. Ang aking relihiyon ay si Kristo. Ang buhay na Kristo at hindi si Esther. Hallelujah. Wala akong pakialam. Ipagdasal ko na lang kayo kung kayo man sabihin ko sa Panginoong Kristo, patawarin mo po, Panginoong Kristo, ang mga taong nagsasabing naluka na ako dahil sa iyo. Dahil kawawa ang mga taong ito. Kaya, magpagamit tayo sa kaharian ng Diyos. Ano man ang mangyayari, mga ka-Team Jesus, pag mayroon tayong pagkakataon, no? Ito ay isang malaking pribilehiyo na tayo ay makasilbi sa ating Panginoong Kristo habang mayroon pa tayong pagkakataon na gawin yun. Kaya hallelujah, Holy Spirit. Salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Salamat po sa iyong paalala na gawin naming banal ang aming mga buhay, ang aming mga katawan. At magkaroon kami ng takot sa iyo na gawin ang masama. Dahil anytime, maaring darating si Panginoong Kristo magkaroon ng rapture upang iligtas ang kanyang mananampalataya sa tribulation time. Holy Spirit, ayaw naming mahuli, ayaw naming maiwanan at makaranas ng tribulation. Kaya tulungan mo kami, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, gawin mo kaming banal. Gawin mo kaming karapat-dapat sa pagmamahal at sa kawaan ng Diyos Ama. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan sa harap mo. Linisin mo kami sa pamamagitan ng dugo ni Panginoong Kristo. At sa araw-araw, we welcome you, Holy Spirit. Gabayan mo kami sa aming mga araw-araw na ginagawa. Maging ang aming mga isipan, punuin mo ng mga salita ng Diyos. Nang sa ganoon ay hindi kami magkasala sa aming mga isipan lamang. O hallelujah, maging sa aming mga pananalita. Maraming salamat, Holy Spirit. Ano man po ang aming mga prayer requests sa oras na ito, I declare that it will come to pass. For your purpose and your glory in the name of Jesus. For God's purpose and glory in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord, sa mga nandito ngayon, sa iyong tahanan na nakijoin sa fellowship. Lord, pagpapalain mo po ang bawat isa. Ano man ang kanilang mga sitwasyon sa buhay, Panginoon, ikaw po ang magpapatatag sa kanila. Ikaw po ang magpapala sa mga gawain ng kanilang mga kamay, sa aming mga kamay, upang patuloy kaming maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos Ama. Lahat ng papuri at parangal ay aming binabalik sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Thank you, Jesus! At napakabuti ng Diyos at tayo ay nandito. Ayan o, mga ka-Team Jesus, huwag tayong maging busy sa mundo. Ha? Ang busy daw, sabi ni Pastor Jeremiah, ay being unto the yoke, busy, yoke of busy, B-U-S-Y, being under Satan's yoke. Oh, hala. Kung tayo ay sobrang busy,
busy tayo sa mundo at hindi tayo busy sa salita ng Diyos. No? Kung hindi tayo lasing sa presensya ng banal na Espiritu. Busy kasi ako, kaya hindi ako maka-join sa Bible study. Busy kasi anong pinagbibisihan mo dyan? Busy sa kapanonood ng mga telebisyon, ng mga artista, ng mga kung ano-ano. Busy sa panonood, sa kababasa ng mga nobela. Busy sa ka-scan ng mga Facebook. Busy sa pagpanonood ng mga YouTube movies. Busy. Kaya wala ng oras o pangbasahin ang salita ng Diyos. O reminder sa inyo yan. Reminder sa atin yan. Busy being under Satan's yoke. O, pag sinabi nating yoke, ikaw ay nasa kalagitnaan ng spell ni Satanas. Yan. So, sabi ni Panginoong Jesucristo, "Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest, for my yoke is easy and my burden is light." So, ang yoke ni Panginoong Jesucristo ay magaan. Ang kanyang kabigatan ay magaan. Iyon si Panginoong Jesucristo. Pero tayo, kapag tayo ay nasa yoke ni Satanas, kaya busy tayo sa dami ng mga ginagawa natin, sa dami ng mga pinapanood natin, marami tayong mga binabasa at iba pa. Kaya nakalimutan na natin na magbasa sa salita ng Diyos, na makinig sa salita ng Diyos, na magbasa sa Biblia at mag-pray. Tandaan natin, pray until something happens. So, hindi tayo pwedeng tumigil sa ating pagdarasal. Kailangan tayong magdasal ng magdasal. Ano man ang ginagawa natin, kahit saan tayo, magpuri tayo sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oh. Napagod siguro ako kahapon dahil almost 8 hours ako nakatayo kasi nag-eksperimento ako, gumawa ako ng mga healthy cake, mga ka-Team Jesus. So, nag-steam ako ng mga healthy cake kasi si Tito Bryant ay mahilig yan siya sa kanyang dessert, mahilig yan siya sa pagbili ng yung mga matatamis, mga snacks niya, no? Kaya ako na lang nag-order ako ng healthy. Kinugol ko what is the healthiest flour? At nakalagay doon, the healthiest flour is coconut. The first one is coconut, the second one is almond. Kaya nag-order ako ng coconut at saka almond flour, mga ka-Team Jesus. Kayo dyan, mura lang ang coconut sa atin. Unay tadihag mga coconut kaysa halip na cassava o kaya rice flour o kaya ano pa mang mga flour yan. Mabuti pa ang coconut ang ating gamitin. Healthiest yun. Yan ang aming replacement sa white rice. Sapagkat ang white rice, mga ka-Team Jesus, ay refine na yan siya, dumaan na yan siya sa mga chemicals, kaya naging puti. At ito ay nagdudulot din ng cancer. Kaya huwag tayong kumain ng rice as much as possible. Kainin natin ang mga saging, yung mga root crops. Kainin natin mga kamuti. Nang sa ganun ay hindi maano yung katawan natin, ang mga tiyan natin. Tuloy-tuloy tayong nakakapagbawas sa ating mga dumi. At uminom tayo ng maraming tubig sa bawat araw. Pagising, warm water, dalawang glasses. Okay? Bilangin natin, at least makainom man lang tayo ng 8 glasses a day. Para sa ganoon, maiwasan nating ma-ospital. Sapagkat health is wealth. Ang ospital, mga ka-Team Jesus, bawat kilos mo pera. Bawat kilos mo pera. Bawat este mo dyan, bawat gami mo dyan, pera. No? Health is wealth tayo, mga ka-Team Jesus. Health is wealth. Kung mayroon kayong diyan, kung mayroon kayong kung mayroon kayong mga bigas diyan na walang chemicals, yung bagong ani na mga bigas na pinagiling lang ninyo, yan ang the healthiest rice yan. Yung medyo brown ang kulay, medyo
medyo hindi siya puti. Pero kapag puti, kung gaano kaputi yung ating rice, ganon din kadami ng mga chemicals na nakalagay yan. At ayun ang ating kinakain. Kaya ako 2 beses kong hinuhugasan yung rice para sa ganoon ay ang mga chemicals ay mailabas. Kaya mga ka-Team Jesus, ingatan ang katawan. So ngayon, nire-replace ko na yung mga anumang mga cookies na na ang tamis-tamis, ay ako na lang nagluto ako'y nagbi-bake ako ng nag-i-steam ako ng mga banana cake, nag-steam ako ng carrot cake, nag-steam ako ng chocolate cake na hindi matamis. So, yan ang ginawa ko kahapon kasi siguro napagod ako, gumawa pa ako ng shumai, nag-steam pa ako ng shumai na nilagyan ko ng carrots, nilagyan ko ng garlic, onions, nilagyan ko ng sayote. In-steam ko yon. Ang aking meat ay honeysuckle white meat ground turkey. Na yon, healthy yon. So walang mantika, in-steam ko yon para yon ang baonin ni Tito Brian, yon ang aming kakainin. Kasi health is wealth, mga ka-Team Jesus. Kaya ingatan natin ang ating katawan pag tayo ay nagkasakit, ang bawat kilos natin, gamot at iba pa, mahirap yun, mahal yun, mga ka-Team Jesus. No? So kung kayo dyan ay mayroon kayong mayroon kayong mayroon kayong access sa mga coconut dyan, sa kopras at iba pa, o yun ang inyong ipagiling para ito'y maging harina, mga ka-Team Jesus. At yan ang gamitin ninyong pagkain. Ilugaw ninyo yan, i-steam lang ninyo yan, dagdagan lang ninyo ng itlog, lagyan nyo ng asin, ng kaunting asukal. Wala akong white sugar kasi ang white sugar, refined na yan, mga ka-Team Jesus. Yung mga puro puti, ang gusto pa naman natin ay mga puti, puro cancerous yung mga yan. Ang maganda ay ang brown sugar. Yung unang labas sa paggiling ng sugar cane, yan ang healthiest kind of sugar. So yun ang gamitin natin na sugar at less lang. Kasi itong mga ready-made na mga desserts at iba pa, grabe ang sugar niyan. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako nag-sugar, milk na lang, kalahating milk na lang nilalagay ko, o buong milk pero marami. So yan na ang alternative natin, mga ka-Team Jesus. Okay? So health is wealth. Isama natin sa pagkain natin ang mga gulay sapagkat ang gulay ay makulay ang buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. At congratulations! Yaha! Tapos na ang buwan ng Marso. Ayan, anihan na naman ng mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa buwan ng Marso. Kung sino man dyan ang perfect attendance at Sharon, meron bang Sharon? Meron bang ngayon? Ano ba to, Sharon? Meron bang qualified Sharon sa magiging Team Jesus membership, Sharon? Meron bang qualified? Sino ang qualified, Sharon? At kayo mga Team Jesus members, siguraduhin ninyo na makapag-baptize of water na kayo. Bago pa dumating ang June, dahil pagdating ng June 1 at hindi pa rin kayo na-baptize in water, pasensya na kayo, wala tayong magawa dyan, kundi kailangan namin kayong tanggalin sa membership ng Team Jesus dahil ito ang conviction ng Holy Spirit sa amin. Kailangan ang mag-alagad o ang magsilbi sa ministry, ang core members ay kailangan na baptized in water. So, at merong announcement ang banal na Espiritu. Kapag ikaw ay Team Jesus member, di ba meron tayong group chat doon, simula April, bawat linggo, mga ka-Team Jesus, tayo ay magkaroon ng sacrificial offering. At bawat buwan ay magkaroon din tayo ng sinasabi nating contingency.
So, halimbawa, first week of April, may matatanggap man kayong love gift, no? Mga Team Jesus members. So, i-put up natin yung 100 pesos dyan. I-save natin yan for our contingency fund. Na ibig sabihin nun ay, kung halimbawa, may mga emergency ang ating mga kasama, kailangan nila ng tulong, yung contingency fund na yan ang ating ibabahagi sa kanila. Kahit kakaunti man lang yan, at least ito'y makatulong sa kanila. So, yan ang isa sa ating mga gagawin nang sa ganoon ay mayroong fund ang Team Jesus. Tapos, nagaling sa atin, kami rin mag-contribute din kami niyan, 100. Maliban doon, ang revelation ng Holy Spirit o pang matulungan ang ating mga members, ng Team Jesus members ay isama namin sa budget sa bawat buwan ang 4,000 pesos o bawat linggo. Bawat linggo, every Saturday ng bawat linggo, ay magkaroon tayo ng raffle. Yung raffle na yon ng mga members ng Team Jesus. Yung raffle na yon ay bibigyan natin sila ng 1,000 galing dito no sa Team Jesus USA. Ng 1,000 pesos, yung mananalo sa raffle na yan, every week tayo magra-raffle. At ang Team Jesus members, kahit na hindi kayo member, kung gusto ninyong i-bless ang member na yan, halimbawa, nag-raffle tayo every week ay mayroong makakatanggap ng love gift bilang tulong sa kanilang pamilya. So, halimbawa, mag-raffle na tayo. Ang mapili ay si Erika. Ayan. No, si Erika. At ito'y ang 1,000 na isama namin sa pagpapadala kay Sharon ay ibigay niya yan kay Erika, separate yan, na hindi na kailangan niyang ilagay sa Facebook, Sharon. Wala yan. At kung sino man ang lahat tayo na Team Jesus members ay obligado na mag-send ng GCash doon sa napili na yan na i-bless natin sa linggong ito. So, maaaring magpadala kayo ng 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos as the Holy Spirit leads you na i-bless mo ang kapatid na ito. That is what we call sacrificial offering. So, i-bless natin ang kapatid na ito sa linggong ito at kunin natin sa kanya, magkano ang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa iyo. Kanya, no? Sasabihin niya, tita, nakatanggap ako ng maaring 3,000 pesos. Oh, praise God! Makakatulong na yan sa kanya, sa kanyang pamilya, di ba? Pero, hindi natin yan doon sa group chat, hindi natin yan ina-announce. Yung nakakatanggap lang, halimbawa si Erika, sa kanya ipapadala yung as the Holy Spirit leads you, it is between you and Erika. So, hindi yan natin ina-announce na sabihin natin doon sa group chat, si Sharon ay nagbigay po ng 500, si ganito ay nagbigay po ng 100, si ganito nagbigay po ng 20. Hindi na yan i-announce. Ha? Kundi, kusang loob mo yan na ipapadala sa kanya. Hindi mo na i-announce doon sa ating group chat na, oy, nagpadala ako ni ganito, oy, na ganan. No. Hindi ka i-acknowledge niyan. Bakit? Sacrificial offering mo yan. Ang Diyos nang nakakaalam niyan kung paano kanya ipagpapalain. Pag sinunod mo ang banal na Espiritu, pag sinunod mo ang conviction ng Holy Spirit na gawin mo ito, ipadala mo ito sa kapatid na ito, okay. It's between you, the Lord, and yung isang kapatid na yan na pinagpapala mo. Sa bawat linggo, kung ikaw ay Team Jesus member, ay maaring isa ka sa mapili at maaring isa ka sa pagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo. Para makatulong tayo sa ating mga kapatid at masanay din tayo na magbigay tayo mga ka-Team Jesus. Magbigay tayo ng sacrificial offering as we sacrifice our own for the good of that person, the good of the family of that person. Ang Diyos na ang bahala sa atin na magpapala sa atin mga ka-Team Jesus. Hallelujah.
Kaya ito ay isang encouragement sa mga nagdi-desire na mag-join sa membership ng Team Jesus, no? Mag-join sa membership ng Team Jesus. So, ano pala yan siya, ipopost pala rin pala natin yan, Sharon, pero hindi natin i-post na ang detail Sharon sa anuman ang sino-sino ang mga nagbigay. Kundi ang i-post lang pala natin diyan ay ang taong pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at siya ay nakatanggap ng ganitong pagpapala. Ayan. So, ang sacrificial offering. I-post pala natin yan para ma-encourage ang iba, Sharon, pero wala doon ang sino-sinong mga nagbigay. Wala. Kundi, siya lang ang i-feature natin. Ako ang mag-feature sa kanya na Team Jesus membership na mga pagpapala at i-feature natin siya na sa linggong ito, siya ang pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at siya ay nakatanggap ng ganitong pagpapala. So huwag tayong, halimbawa, ngayong darating na linggo, ang matatanggap mo ay 1,300. Kasi may 1,000 naman yan, tapos dadagdagan ng ating mga kapatiran. Tapos sa susunod na linggo, maaaring ang matanggap ng isa ay 2,000. Sabihin mo ba kung ikaw ay nakatanggap lang ng 1,300, ang isa nakatanggap ng 2,000, ay grabe naman, unfair naman yan, bakit ganun? Huwag tayong mag-isip ng ganyan, mga ka-Team Jesus. Dapat, ano man ang ibinigay ng Diyos sa atin, sa oras na yan, sa linggo na yan, na ikaw ang pinili ng Diyos, it's an answered prayer for you. Be grateful. Sapagkat we are under the conviction of the Holy Spirit. Kung yung mga time na yan, talagang yun lang ang nakakaya ng isang kapatid na may bahagi sa iyo, be grateful, thank you. At ipagdasal mo itong mga nagbahagi na nagsakripisyo para mabahaginan ka ng pagpapala. Kung sa sunod na linggo, nagkasahod na sila, at sabi ng Holy Spirit, ipadala mo sa kanya yung 500 na yan, di kaya lumaki ang kanyang love gift, dahil may paraan, may plano ang Diyos, alam niya ang ating mga pangangailangan. So huwag tayong magkumpara na, ay sayang naman, ang akin ay 1,007 lang, yung isa nakatanggap ng 3,000. Masanay ba tayo na hindi natin ikumpara kung ano man ang mga pagpapala na ating natanggap? Kundi tayo ay magpasalamat sa lahat ng mga pagpapala at unfair ka naman, sa akin binigay mo 50, sa kanya binigay mo 200. Unfair ka talaga. Hindi dapat tayo mag-isip ng mga ganong isip dahil masama yun at wala yun sa Biblia, kundi with us be grateful anuman ang mayroon tayo at ibahagi natin at na ang Diyos ang mapurihan at hindi tayo ang makilala. Kaya walang specifications yan kung sino mga nagbibigay. No, hindi. Kung mag-comment kayo dyan, wag kayong magsabi din, ako nagbigay ako sa iyo ng 500. Kundi kusang loob nating ibinibigay itong sacrificial offering para sa kapurihan ng Diyos Ama. Okay, so ang ganda ng revelation ng Holy Spirit, no? At congratulations kung sino-sino man sa inyo ang nakapasa sa pagsubok ng Holy Spirit sa loob ng 3 buwan, January, March, April, January, February, March, kung sino man ang perfect attendance na nandito palagi, araw-araw, at baptized in water na kayo, natanggap na ninyo si Panginoong Jesucristo, congratulations and welcome to Team Jesus International Ministry. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Okay, bye-bye.